Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, May 2, 2025, Friday. Alamin natin ang mga pagbabago sa lagay ng panahon, especially ang pagbabalik ng low pressure area na binabantayan natin. Malulusaw na ba ito or may chance pa din na ma-develop bilang isang bagyo? Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong umaga, ang low pressure area o LPA ay nasa layong 440 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang LPA na ito ay kasalukuyang nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, habang ang easterlies naman ang siyang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng LPA. May posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi, kaya't mag-ingat po tayong lahat. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, maulap din ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng ITCZ. Posible pa rin ang flash floods o landslides sa mga apektadong lugar, kaya't manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, magiging mainit pa din ang panahon. Sa National Capital Region ay pwedeng maglaro sa 41 degrees Celsius ang heat index. Sa Dagupan, Pangasinan, nasa 43 degrees Celsius ang heat index dyan. At sa Infanta Quezon, maaaring makapagtala ng 45 degrees Celsius heat index ngayong araw. Narito naman ang pinakabagong Tropical Cyclone Threat Potential Update mula April 30 to May 6, 2025. Batay sa mga forecast models, may posibilidad na dalawang TC-like vortex o TCLV ang mabubuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain ngayong linggo. Ang TCLV-1 ay inaasahang mabubuo sa southeastern portion ng Philippine Area of Responsibility at posibleng kumilos ito pakanluran patungong silangan ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Sa ngayon, itinuturing na low to moderate ang tsansa nitong maging ganap na tropical cyclone habang tinatahak ang mga nabanggit na lugar. Samantala, ang TCLV-2 ay inaasahang lilitaw sa southeastern boundary ng Tropical Cyclone Advisory Domain at posibleng pumasok sa loob ng PAR. Ang pagdevelop nito bilang bagyo ay kasalukuyang tinatayang nasa low to moderate din ang posibilidad. Pagdating naman ng week 2, mula May 7 hanggang May 13, inaasahang ang TCLV-2 ay lilihes o magre-recurve pa northeast habang nasa silangang bahagi ng Philippine Sea. Bagamat mababa pa rin ang tsansa ng pagbuo nito bilang isang tropical cyclone, ay patuloy pa rin itong mino-monitor. Gamit ang ibang weather model, ang European model ay hindi nakikita na madedevelop ang mga low pressure area na yan, samantalang ang GFS ng United States ay nakikita na mabubuo ang isang bagyo. Pero good news, hindi ito tatama sa kalupaan at magre-recurve lamang. Pero lahat ng mga forecast na yan ay pwede pang magbago, kaya importante pa din na manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.